$12 million sa loob ng 2 taon at yan nga ang pinirmahan ng free agent na si Jake LaRavia. Una nga itong naglaro para dito sa Memphis Grizzlies at ito nga ay na-trade papuntang Sacramento at nag-average nga dito ng 7 points per game, 3 rebounds per game at meron ngang 2 assists per game. Naging palaisipan man sa mga Laker fan kung bakit ito ang kinuha ay ang sagot nga dyan ay si Finney Smith kasi ay hindi na nag-renew para sa Lakers at napunta na nga itong Houston. Dahil dito ay kakailanganin ng LA ng panibagong wingman. 50-50 din kasi ang sitwasyon ni Hachimura kung mag-i-stay ito sa Lakers dahil isa nga si Hachimura sa mga pangalan na posibleng i-trade ng Lakers ngayong off-season. Bata pa nga itong sa LaRavia, may edad lamang na 23 years old. Talagang naka-jackpot ang Lakers dito dahil isang athletic guard nga ito at bukod nga dyan ay talagang offensive mindset ito. Bukod nga dyan, ang isa pa sa nagbigay ng interest sa Lakers para kay LaRavia ay ang kanyang shooting dahil sa 3-point lane nga ay meron nga itong average na 39%. At dahil alam naman natin na mahilig si Coach JJ Redick sa mga player na meron talagang shooting o marunong tumira ng tres, ay inaasahan ng mga Laker fan na mabibigyan niya ito ng playing time at maipapasok niya sa rotation ng Lakers ngayong darating na season. Magandang addition talaga itong si LaRavia dito sa LA at dahil dyan ay tataas na naman ang percentage ng Lakers pagdating na sa 3-point lane. At sa mga hindi nga nakakaalam ay isa din ito sa mga kaibigan nitong si Austin Reeves. Sa isang video clip niya ay nakita na magkasama ang dalawa na nagpa-practice at nung lumabas nga ang clip na ito ay may lumabas na agad na mga balita na hindi daw malabo na maging Laker player ito balang araw at yan nga ay nagkatotoo na ngayong araw. Bukod kay LaRavia, ang pangalan nga din DeAndre Ayton ay iniintay din ng mga Laker fan kung tuluyan nga ba itong makukuha ng LA. Binayout kasi ng Portland itong si Ayton at Lakers daw talaga ang may mataas na odds na makuha ang player na ito. Ganun pa man, ang isang player kasi ay kapag na-buyout ay kailangan magintay ng 3 to 5 days bago makipag-negotiate sa ibang team sa NBA. Posibleng ngayong linggo din ay malalaman natin kung pipiliin ba ni Ayton ang Lakers o pipirma na lang sa ibang team na posible siyang bigyan ng malaking kontrata.